Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin, dalawang senador pero magkaiba ng opinyon dito po sa mahiwagang impeachment case ng inyong VP Sara Duterte. Dalawang senador ito. Una si Erwin Tulfo, pangalawa si Batorni. si Bato. Hala ko attorney pala, pwede na rin Batorni, ano, kasi mukhang bato no. Mukhang bato na ano pala, softy. Always guided by the Holy Spirit. Tanda mo ba to? Malapit na mag-September. Ibang Holy Spirit na ang maglilingger sa'yo. Holy Spirit. Okay? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin po natin mga kababayan, ito pong saloobin o opinyon ng inyong bagong senator na si Senator Erwin Tulfo. Dito po sa balita ng politico.com.ph. Erwin Tulfo, let Sara Duterte face trial to clear her name before 2028. Yun po yun. Muang dito, si Erwin Tulfo, pumapayag po siya, nag-a-agree siya. No? Mukhang sa tingin niya, okay, decision nun ng Supreme Court, pero we are co-equal branch of government. Hindi nila pwede kaming diktahan kung ano ang dapat naming gawin. Sabi naman sa Constitution, the Senate has the power to try and decide lahat ng impeachment case. So dito, sabi ni Tulfo, tuloy na natin tong impeachment para naman maklear ni Sara Duterte ang pangalan niya para wala siyang bahid ng istorya, walang makakalkal sa kanya sa 2028. Kung hindi itutuloy ito, dakalusot. So yung mga aligasyon, yung 7 article of impeachment will haunt her. It will always linger. Ay, hindi kayang magpaliwanag nito. Lalo lang itong magnanakaw sa kaban ng bayan, papatay ng tao ito kasi sinabi niya may hitman na siyang nakausap, may nakontrata na siya. Ano pa ang sabi ng tatay niya nung yung tatay niya ay nandoon sa loob ng Villamor Air Base? Sabi ng tatay niya, paano na pag naging presidente si Inday? Saan dadamputin tong mga to? Ibig sabihin, pag naging presidente ang anak niyang babaeng si Tukmol Sara Pusit Duterte, lahat po ng kalaban ng Duterte, lahat ng sa tingin niya bumalahura sa pangalan niya at sa pamilya niya, iisa-isahin niya po yan. Papatayin niya po yan. Maghihiganti po yan. Yan po ang heartless na inyong VP Sara Duterte. Bakit natin nasabing heartless? Yan po sabi ng magulang niya, lalo na nanay niya. Inamin niya, sabi ng nanay ko, heartless ako. Nung kaaway niya si Trillanes. Ito po, sabi ni Erwin Tulfo, paharapin ninyo. Huwag niyong pigilan para naman maklear niya ang pangalan ngayon niya, magampanan niya na yung trabaho niya ng tama, baka hindi na siya mag-Sara the Explorer vlogger, makakampante na siya, o lalo pang tataas ang kanyang trust rating. Maniniwala lalo yung mga anti-Duterte, baka babaliktad na, lalo na yung mga politiko dyan, babalik na, wala naman pala, hindi naman pala makasalanan kaso kung inakwit, tapos makita matibay ang mga ebidensya sa mga aligasyon, alam na. Walang impartiality, kundi partial kasi may Duterte block. Diba? Ito po sabi ni Erwin Tulfo. Senator Tulfo said he is in favor of pushing through with the impeachment trial of Vice President Sara Pusit Duterte so she will be given the chance to clear her name. Ayan po. Giving the Vice President a chance for vindication is important, especially if the latter become president in 2028. Tama, di ba? Nakakahiya naman kung maging presidente tapos may lingering allegations ng pagnanakaw, pagpapapatay ng tao, pang-aabuso sa karapatan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, walang paninindigan sa West Philippine Sea. Kakampi po ito ng China. Tuta ito ng China. Ipamimigay niya ang West Philippine Sea o ang Benham Rice o ang Pilipinas. Ibabalik niya ang pugo. Ibabalik niya lahat yan kasi yan ang legacy yan ng tatay niya. Pro-China, pro-Inchik, pro-Pogo. Ayan. Quote, ang gusto ko rin talaga na magkaroon ng trial. Lahat nag-aantay Totoo ba ito?
maging yung kampo ni BP, sabi na ready na daw sila sa defend. So para once and for all ay matuldukan na rin siguro ito dahil nagkakaroon na ng agam-agam. Correct. Tandaan ninyo, 80% ang gusto na managot, humarap sa impeachment trial si Pusit. Ha? While Duterte has not confirmed in running in 2028, she is perceived as strong contender. So, hanggang, for example, naging Pangulo si BP, nandoon lagi nakatatak sa ulo ng tao, may sabit ito. Whereas kung may latag diyan at nakikita once and for all, actually kung ako tatanungin yun, mas gustuhin ko yan kasi makiklear yung pangalan mo talaga. Fair and square. Correct, tama po yan. No? Tulfo said he would rather that the senators hear the evidence before coming up with a verdict instead of voting already to outrightly dismiss the complaint because of its alleged infirmities according to the latest Supreme Court decision. Correct. Tama, tingnan nyo itong si Erwin Tulfo. Hindi tulad ni Jinggoy, hindi tulad ni Subiri. Ha? Pare-pareho naman silang mga hindi lawyer. Pero ang gusto nila, sundin daw ang pinag-uutos ng Supreme Court. Eh bakit hindi nyo nasunod yung pinag-uutos ng konstitusyon na forthwith? Sino bang mas mataas? Walang Supreme Court kung walang konstitusyon. Di ba? Anong i-interpret ng Supreme Court na batas walang konstitusyon? Naglabas ng desisyon ang Supreme Court tapos sabi nyo forthwith na kayo? Hindi nyo na antayin yung MR? Talaga kayo mga salaula tong mga ibang senator na to, palibasa hindi mga abogado. Anong ginagawa nyo dyan? Hindi kayo mga abogado. Oh? Dumaan sa trial, makita ng sambayanan. Yung sambayanan din magsasabi mas maganda yung ganun kaysa i-dismiss mo kaagad nang hindi mo nakikita yung mga ebidensya. Correct. Tulfo said he is studying the 97-page Supreme Court decision to come up with an informed decision on whether or not to vote to dismiss the complaint already during the regular plenary session on August 6. He said the Vice President should use the trial to clear her name so that the allegations of confidential funds misuse, her alleged unexplained wealth, and her to kill threats to the President will not hound her in the future. Kawawa din naman siya. Pag naging Pangulo siya, isang araw, susundan siya na susunod. O, sasabihin ng mga kalaban ng mga oposisyon, o meron ka pa ng kaso, kinausap nyo lang ang Supreme Court, buti pinayagan kayo ng Supreme Court. Correct! Ganon po yung mga lalabas. O tapos yung sambayan ng Pilipino, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi, meron kaming presidenteng mamamatay tao, okay lang na pumatay na lang kami. Meron kaming presidente na magnanakaw, edi magnanakaw na rin kami, wag nyo na kami parusahan. Hindi nga pinatuloy yung impeachment, di dininig. So therefore, yung allegation sa kanya, malamang totoo yun. O bakit nyo kami huhulihin? Di ba? Bakit nyo kami paparusahan? Hindi nyo nga maparusahan yung presidente? Di ba? O, pinayagan nyo pang tumakbo ng presidente, may mga kaso-kaso. Sa bagay, ganun naman sa Pilipinas. Tingnan nyo yung mga ibang mambabatas dyan. May mga kaso pero ang yayabang. O, di ba? Mas maganda siguro kung talaga may trial at dun sa trial ilabas yung mga meron ba talagang betrayal of public trust na sinasabi. Anong klaseng betrayal? Betrayal ba yun? Ginawa na pinagmumura mo, nangako ka na, nagsabi ka na papatay mo ang Pangulo. Anong paglabag na basa ng konstitusyon? Yung mga tipong ganon. O yung intelligence fund mo, ginastos mo, winaldas mo ng ganito, ganon. Di ba? Siguro kailangan natin makita yung mga ebidensya at makita rin ng sambayanan. On point po. On point, Senator Tulfo. Yan po ang gusto ng 80% ng mga Pilipino. Makita ang totoo at magpasya ang sambayanan kung guilty or not si Pusit. Hindi dapat yung 24 senator lang. Di ba? Dapat ang sambayanang Pilipino. Kung nakita nilang guilty siya, iboto natin ng guilty. Oo. 'Di ba? Ako po sumasaludo kay Senator Erwin Tulfo. Tama po 'yan. Dapat kayong mga senador nag-forthwith na diyan. Tapos ngayon nyo lang gagawin yung forthwith after na maglabas silyonin ng desisyon. Oy, Cayetano, iriman mo muna. Hindi kompleto ang forthwith kung walang remand. Oy, mahiya naman kayo. O now, talking about this impeachment na naman mga kababayan, ito namang isang senador na ito, si Authentic Puncher, na walang utak ang ulo, na kalbo, basta kalbo talaga Hindi naman lahat ng kalbo. Itong kalbo na ito at yung mga kalbong mga DD shit, talagang mga walang gagayutak mga kababayan. Ang utak na sa puwet.
politico.com.ph. Guided by the Holy Spirit, Batorni de la Rosa, confident Senate will junk Sara Duterte impeachment complaint. Confident po siya kasi guided na naman sila ng Holy Spirit. O ibig sabihin ng Holy Spirit, ayaw din ng accountability, ayaw din ng truth. Di ba sabi ng Holy Spirit, the truth will set you free? Totoo ba na hindi magnanakaw si Sara Duterte? Totoo ba na hindi mamamatay tao si Sara Duterte? Totoo ba na hindi siya nagwaldas ng pera ng bayan? Totoo ba na wala siyang intensyon na patayin ang mga tao, ang mga kapwa Pilipino? Totoo ba na hindi siya pro-China? Totoo ba na hindi siya baliw? Ayun di ba bato kasi sabi mo, guided by the Holy Spirit. Ha? Ayan. Okay, sabi niya dito, sure po sa liwanag ng umaga. Ilan lang naman ang insisting na ayaw sumunod sa Supreme Court ruling. Mas marami ang rumerespeto sa Supreme Court ruling. So mas nire-respeto nyo ang Supreme Court ruling kaysa sa konstitusyon? Tulad ng sinabi ko kanina, walang Supreme Court kung walang konstitusyon kasi anong i-interpret nilang batas? Kasi sabi ninyo lahat ng batas should conform to the Constitution. Walang masusulat na batas kung walang pagbabatayan na konstitusyon. Yan bang isusulat nyong batas ay hindi sasaklawan ang mga artikulo na nasasad sa konstitusyon? So therefore, mas mataas ang Supreme Court kaysa sa konstitusyon. Tulad ng Senado ay mas mataas sa konstitusyon. Ngayon may forthwith kayo? Ganon? Punyeta, i-amin nyo muna ang konstitusyon bago nyo sundin ang Supreme Court. Ha? De La Rosa said that senators will vote whether or not to dismiss the complaint during a regular... paano pag dinismiss ninyo? Tapos naglabas ng desisyon sa MR ang Supreme Court dun sa dalawang petisyon na motion for reconsideration. Sinabi ay mali, nagkamali kami. Constitutional pala yung fourth impeachment case. The Senate shall thus proceed. Ano gagawin ninyo? Ano gagawin ninyo? Mag-MR din kayo sa desisyon ng Supreme Court? Di ba dapat mag-antay muna kayo ng desisyon ng nakapile na motion for reconsideration bago kayo magbotohan o magdesisyon? Tama ba yung due process ninyo? Di ba bato? Napakatanga mo talaga. Ito na nga sinasabi ko Hindi naman lahat JB Ejercito, ano ngayon? Di ba dapat lawyer ang nandyan sa Senado? Gamitan natin yung iyong naratiba tungkol kay Escolango na isang lawyer na pinunta sa DOH. Ano gagawin niya doon? Doktor ba siya? Ikaw, kayo dyan nila bato, hindi kayo lawyer, ano gagawin nyo dyan? Ayan, tulad nyan. Nasaan ang due process? Hindi nyo tinapos. Kaya kung ako kay Escudero, tulad ng ginawa mo nung July 2nd, o June 2nd ba yon, na iba ang ginawa ninyo. Hindi nyo sinunod yung kalendaryo ninyo. Tapos pagdating ng Supreme Court, sinunod nyo forthwith ka. Ay, gali. Ito pa sabi, I am sure will move for the dismissal. First day pa lang, may gusto ng mag-motion. Pero pinakausapan lang na maghanda muna ang pro at anti sa pagbabasura. Bigyan ng panahon para makapag-aral. Ayan po, citing his invoking of the Holy Spirit during the first day of impeachment court session when he as diehard Duterte supporter moved for the impeachment. De La Rosa said he is as the Senate's Batorni. Batorni daw will pray for guidance when he again supports the move to finally junk the case. Handa tayo, kaya binabasa natin at the same time we are invoking the guidance of the Holy Spirit para handa tayong makipagbakbakan. Bago ako matulog at bago ako umalis ng bahay, nagdadasal muna ako sa aming altar at hiningi kong guidance ng Holy Spirit para hindi ako ma-stray away sa aking gagawin. Ayan. De La Rosa thumbs down the draft resolution being circulated by Senator Kiko Pangilinan. Ayun pala yung utos. Tinums down niya yung utos ayun po ang utos ng Holy Spirit. Una, sinabihan tayo na dapat di dapat mag-Supreme Court sa constitutionality of complaint. Antayin daw ngayon may SC decision, di naman susundin. Nagdesisyon. Panalo kayo, talo yung kabilang kampo. Ano naman ang karapatan nung kabilang kampo? Di ba dapat igalang nyo rin? Nag-motion for reconsideration Buti sana kung hindi na nag-MR, okay na. Hindi naman sinabi ng desisyon ng Supreme Court na iyon ay wala nang pwedeng mag-motion for reconsideration. This is the final. Wala po
Walang sinabi doon sa sulat ng Supreme Court sa kanilang desisyon na this is final, executory, and no more motion for reconsideration. Wala pong ganun eh. Kaya nakapag-file ng motion for reconsideration, dalawang kampo. O kayo ngayon, tapos hindi nyo rin naman igagalang, susundin yung proseso. Nako naman, bato. So yung pala ang sinasabi ng Holy Spirit sa'yo. So ganon. Ganon, sorry naman. Ganon, kawalang hiya ang Holy Spirit? Tinagtatanong lang. So iba ng habol ng mga ito, gusto lang ma-impress si Sunday Sara. Yun lang ang habol, ayun ang kanilang kagustuhan. Whether or not sumang ang SS nila, sarado na utak nila, sila lang maging Diyos. Ayaw nilang sumunod sa SC. Kayo ang naging Diyos, mga kababayan. Sila ang naging Diyos. Bakit? Kayo ang unang hindi sumunod sa konstitusyon. Remember, the Constitution is the highest law of the land. Uulitin ko, walang Supreme Court, walang batas kung walang konstitusyon. Kayo ang unang hindi sumunod, kayo ang Diyos. Tapos, naging pabor lang yung desisyon ng Supreme Court sa inyo, sundin na kaagad. Ayun ba ang pinag-uutos ng Holy Spirit? So, ang Holy Spirit pala, mali ang inuutos. Bakit? Huwag mo nang sundin yung due process nung kabilang kampo. Okay na. So, pangbubuladas lang ba to ang alam mo? No? Ano ba yung kinokontempt mo? Ang Holy Spirit? Hindi ganun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is for the truth. And what is the truth? Sara Duterte have to face the impeachment trial. Sabi nga ni Erwin Tulfo, para naman maharap niya, malinaw niya ang pangalan niya para wala siyang problema pagdating ng 2028. Di ba? O nakakahiya? Tapos pumabor lang sa inyong desisyon ng Supreme Court. Okay na, i-implement na natin. Nasaan ang due process ng appeal? May nag-motion for reconsideration eh. So ngayon, ginagamit mo pa ang Holy Spirit? Ikaw din ang may sariling interest, kayong mga pro-Duterte Senator Black. Sariling interest nyo rin. Bakit? Kasi patuloy nyong pinagtatakpan, pinagtatanggol ang kawalang hiyaan ng mga Duterte, lalong-lalo na si Sara Duterte, kasi baka sabit ka sa kalokohan nila. Okay? Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.